Nako, grabe. Napaka-radical po itong mungkahi po makabida na isang opisyal po ng ARTA, no? Kung saan po ay gusto niyang buwagin po itong Senado at saka Kamara po, ano, makabida. At sa halip po, palitan po ito ng isang National Legislative Assembly, ano? Para daw makatipid po ng 1 trilyong piso, ano? Bawat taon. Okay? At ang gagawing mambabatas daw dito, mga kabida, ito hong mga mayor at saka gobernador po, ano? Eto, babasahin ko lang po ito hong balita, no? Mula sa ang balita ngayon, ano po, mga kabida. Okay? Isang dating opisyal ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang nagmungkahi ng radikal na reforma sa sistema ng pamahalaan. Ang pagbuwag sa Senado, Kamara, at mga lokal na konseho upang makatipid ng hanggang 1 trilyong piso kada taon sa position paper ni Rabindranath Kilala. Iginiit niyang ang kasalukuyang multi-tiered na listatura ay nagdudulot ng una, mataas na gastusin, pangalawa, mabagal na paggawa ng batas, at pangatlo po, ay paulit-ulit na proseso. Pang-apat, mas maraming oportunidad sa korupsyon. Ayon sa kanya, ang direktang matitipid ay maaaring umabot sa 355 billion pesos hanggang 575 billion pesos taon-taon. Kapag isinama ang indirect savings, posibleng pumalo ito sa 1 trillion pesos. Nako, ang laki po. Sa ilalim ng kanyang mungkahi, papalitan ang Senado at Kamara ng National Legislative Assembly. Bubuuin ng mga gobernador at mayor ng highly urbanized cities. Sa mga probinsya, mga mayor ang magiging mambabatas. Sa lokal, mga barangay captain ang gaganap sa legislative role. Aalisin sa balota ang posisyon ng senador, kongresista at konsyal. Layunin umano nito na bawasan ang gastos sa eleksyon at pabilisin ang paggawa ng batas. Ayon kay former ARTA Director Rabindranath Kilala, the abolition of both houses of Congress and local legislative bodies can produce significant annual savings, reduce governance, duplication, and potentially enhance national development efficiency. Ang pagbuwag sa 2 kapulungan ng Kongreso at mga lokal na konseho ay maaaring magdulot ng malaking matitipid kada taon, magbawas ng dobleng proseso at magpahusay ng kaunlaran ng bansa. Dagdag pa niya, mas magiging direktang accountable ang mga opisyal sa mamamayan dahil sabay nilang hahawakan ang lokal at pambansang tungkulin. Ayun. Grabe, napaka-radical po yung mungkahi po ng dating opisyal po makabida ng ARTA. Pero ito po ay napaka-laking proseso po makabida. Ang pinaka-ultimate na gagawin po dito is constitutional change po. Kailangan po ng tsa-tsa po dito, mga kabida. Kasi sistema po ng birokrasya po, ang papalitan ho dito, mga kabida. Although hindi po sistema po ng gobyerno, pero yung sistema kung saan po ay papaandalin po ang gobyerno, mga kabida, yun yung papalitan po, Mantakin nyo, Senado at Kamara po, ang buong Kongreso po papalitan, mga kabida. Pati yung lokal na listatura po, mga kabida. Yung City Council, bubuwagin din. Okay? At sa halip, ito po papalitan po, mga kabida, ng isang Legislative Assembly, Alright? Sa National Legislative Assembly, sa lokal naman po, Local Legislative Assembly, At ang mamamahala po dito, mga kabida, nagiging mga mambabatas po, ay itong mga mayor sa lokal, at mga barangay captain. Okay? While sa national level po, of course,
governor at saka mayor po ng mga highly urbanized cities. Alright? At probinsya po, ano, mga kabida. Okay? Ito, although imposible, mga kabida, pero posible at the same time. Okay? Bakit? Kasi kung talagang magwo-work ito, no, at iisipin po, mga kabida, ng mga opisyal po natin na meron pong seryoso, ano, na pananaw po para sa ikabubuti po ng ating bansa, mga kabida, posible hong ikukonsidera po itong mungkahin na ito, ano, mga kabida, ano po. Alright? Pero doon ho sa mga mababatas, mga opisyal po natin na sakim, ano, ayaw ho nila, mga kabida, mawala yung pwesto po nila, ano po. At saka, syempre naman pag always na po, ano, na ginagawa po, mga kabida, lalong-lalo na po, ano, pag kinagigisdan na po ito, ano, mga kabida, di ba? So, mahirap na po, ano, na mawala. Okay? Lalong-lalo na po ngayon. Tingin ko lang po, sakim po yung ating mga opisyal po, mga kabida, ano? Sakim sa kapangyarihan, sakim sa yaman, ano, mga kabida, ano po. Diba? Kung mauobserbahan po ninyo, mga kabida, ano, halos pabalik-balik na lang po yung ating mga opisyal po, ano. Magtataka ka na lang po, ano, kasi pagkatapos ng termino ng ama, yung asawa na naman po yung papalit, ano. At saka pagkatapos po niyan, yung anak na naman po. Okay? Hanggang cycle na lang po yung naging sistema po dun ho sa pamumuno po, ano, mga kabida, dahil palitan na lang po ng buong pamilya po, ano, mga kabida. Okay? Kasi ayaw ho nilang mawala yung posisyon. Kailangan ho, umiikot lang po sa pamilya, mga kabida, o di kaya sa mga kamag-anak po, ano. O, yun yung mahirap. Okay? Kung talagang mayroon pong radical na pagbabago po na mangyayari po sa bansa, no? Pahirapan po. Mahaba yung proseso po, mga kabida, ano po. Okay? Maliban lang po siguro kung revolutionary form of government, ano, mga kabida, bigla hong i-take over po ng militar yung gobyerno, at yun, ang mangyayari po, mga kabida, baguhin po ang ating saligang batas. Alright? At doon sa pagbabago ho ng ating saligang batas po, mga kabida, yun na, pwede hong i-propose yun. Alright? Okay? Yung ganong sistema po, ano, ng ating gobyerno, ano po, mga kabida. Mantakin nyo, ha? Napaka-radical talaga, ano? Bubuwagin ang Kongreso, papalitan po ng National Legislative Assembly. Diba? Tapos yun, ano? Ang magiging mababatas dito, yung mga gobernador at saka mayor, ano, doon ho sa mga highly urbanized cities at probinsya po. Pwede naman, mga kabida, no? May sense naman po. Okay? Para at least represented po, mga kabida, ang buong kapuluan po, ano? Okay? Unlike dito, ngayon, sa sistema po ngayon, kung sino lang po yung sikat at may kapangyarihan po, ano, mga kabida, mayaman, at saka may influensya yung pamilya, yun lang yung mananalo po, ano, mga kabida. Yun lang po yung makakakuha po ng posisyon diyan po sa Congress. Alright? Diba? Pero yung walang influensya, yung walang kapasidad po, ano, na maging congressman, maging senador, ayun, wala talagang pag-asa, mga kabida. Pero I don't know, ha, kung ito po ay mag-work, mga kabida, sa sistema po ng ating gobyerno po. At ang legislatura po natin ay may dalawang kapulungan po, okay? Upper chamber at saka lower chamber. Senado at saka kamara, no? Hindi ho katulad po doon sa ibang sistema po ng gobyerno na isang ano lang, assembly lang po, tawag doon, ano? Okay, parliamentary form of government, yun. At doon din kukunin yung magiging prime minister po nila, ano, mga kabida, tagapamahala po ng estado, ano. Alright? So, yun, I don't know kung ang sistema ba na iminungkahi po, nikilala po, parliamentary form of government ba yun, mga kabida, ano? O same pa rin.
presidential, pero bubuwagin lang po yung kongreso po, no? Instead ng bicameral po, ano, isang chamber na lang po, ano, itong National Legislative Assembly. Okay? Composed of mayors and governors, ano, mga kabida. Ano po. Anong tingin mo ninyo dito sa panukala ni Mr. Kilala po, ano? Mag-work ba ito sa atin, ano? Okay? O kailangan lang talaga ng radical na desisyon po, ano, mga kabida, para mangyayari po itong radical na pagbabago po, ano? Kasi ano na tayo kumbaga exhausted na po tayo, ano, dito ho sa corruption, left and right, mga kabida, ano? Okay? Pang-aabuso po sa kapangyarihan ng mga opisyal po ng gobyerno, ano? Mga kabida, ano po? Diba? So, tired na po tayo exhausted na, mga kabida. So, kailangan po natin ng at least break man lang, ano? Mag-isip po tayo, ano? At dito po papasok po, mga kabida, yung mungkahin na. Kailangan ba natin to? Okay? Gugustuhin ba natin to, ano? Mga kabida. Alright? Again, magdedepende yan sa seriousness po ng ating mga opisyal ng gobyerno, ano? Alright? Kung hindi po ipaiiral yung kanilang kasakiman, yung kanilang pagiging selfish, mga kabida, at uunahin po ang kapakanan po ng ating bansa, ano, mga kabida, posibleng ikukonsidera yon, ano, mga kabida.